Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Okay, I can see the target. 3 to 5. Trap. Bombs away. We are your Air Force. 75 years in existence. You may have heard our stories. Fighter planes, guided missiles, smart bombs, drones, helicopters. There is no such thing as a day without air operations. We watch our skies because of you. Your support brings us to the edge. It is the engine that pushes us to the limits. We are in your service. We pledge to fulfill our duties and, if necessary, pay the ultimate price. This is your Philippine Air Force. We protect the Filipino people. We protect the Philippine skies. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Magandang Tuesday po mga kamanggagawa. Welcome po sa isa na namang episode ng Dole sa AFP Radio. Ako pa rin po, Carla Sandiego Manlaban. Team Laderas naman po at kami ang makakasama ninyo ngayong umaga para talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Matiin din po natin ang ating mga kamanggagawang viewers at listeners dyan sa ating Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz, pati na rin sa mga nanonood via our live streams sa AFP Radio DWDD Facebook page and Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating episode para mas marami pang mga kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating program. And good morning po mga kamanggagawa. Good morning din, Sir T. Good morning, Ma'am Carla, at sa ating mga kamanggagawa. Yes, oo. Maulan ba dyan sa inyo? Medyo makulimlim lang dito sa amin, pero sana naman ay wag nang tumuloy para hindi tayo mabasa, tayong mga kamanggagawa na nagtatrabaho. So, mga kamanggagawa, hello po sa inyo. Isa nga po sa nangyari kahapon, ito ay ang pagganap ng pangalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. At isa nga po dun sa nabanggit ng ating Pangulo ay yung pagpapalakas ng mga investors sa ating bansa. At yung ibig sabihin yan, kapag maraming investors sa ating bansa,
Marami ding trabaho. At ang nabanggit nga ni PBBM dyan ay higit kumulang 170,000 na trabaho para po sa ating mga kamanggagawa dito sa ating bansa. Bukod nga sa trabaho, Ma'am Carla, kasama nga din sa nabanggit ng ating Pangulo, yung pagpapalakas naman doon sa kapasidad ng ating mga kamanggagawa sa pamamagitan niya ng TVET o yung tinatawag nating Technical Vocational Education o Training. Yan ay binibigay ng ating attached agency sa ilalim ng TESDA. Tama So yan. isa yan talaga sa mga magiging prioridad ng ating pamahalaan pagdating sa mga programa at service. Pero po tayo mga programa tungkol dyan, no, Sir Tim? At mas lalo lang nating Palalakasin. Kasi katulad nga nung napag-usapan na natin itong mga nakarang episodes natin, yung ating binibigay na tupad na hindi lang emergency employment, pero binibigyan din natin ng training yung ating mga beneficiaries tulad sa construction, ganyan. Kung paano mag-welding para pagkatapos nilang ma-avail itong emergency employment from tupad, pwede rin nila yung magamit yung training or yung skills nila dun sa mga paghanap ng trabaho o di kaya pag-start ng pangkabuhayan nila ng sarili. Speaking of pangkabuhayan ng Ma'am Carla, bukod dun sa training, nagbibigay rin ng livelihood after emergency employment. So kumbaga whole package na siya. Hindi lang short term, kumbaga long term, di ba? Pangmatagalan yung binibigay natin na serbisyo. At syempre marami pang ang ibang mga programa at estratehiya yung nabanggit at makakaasa syempre kayong mga kamanggagawa sa tuloy-tuloy na paghahatid ng mga programa at serbisyo para mabigyan ng disenteng trabaho at kabuhayan ang lahat ng ating mga kamanggagawa. Yes, tama ka dyan, Sir Tim. At isa pa nga sa issue na talagang mahalaga para sa ating mga kamanggagawa ay ang sahod, ang usapin ng sahod. At kamakailan nga lamang ay nagkaroon tayo ng pagtaas ng sahod dito sa National Capital Region. So, 573 pesos na ang minimum wage rate para dun sa mga hindi pa nakakaalam na mga kamanggagawa natin. Para yan sa agricultural sector, service and retail establishments, employing 15 or less workers at manufacturing establishments naman na employing less than 10 workers. At 610 pesos naman yung minimum wage rate para sa mga non-agriculture sectors na mga kumpanya. At dahil nga usapang sahod, isa sa mga katanungan ng ating mga kamanggagawa natin tungkol dito ay paano nga ba'y tinatakda at sino rin ba ang bumubuo para maitakda itong pagtaas ng sahod sa isang rehiyon? Yes. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga kasama si National Wages and Productivity Commission Deputy Executive Director Charmaine O. De Jesus. Kaya mga kamanggagawa, tutok lang po kayo. Bago yan, good news muna tayo. Bagong abogada nagkalakas ng loob at natutong maging matapang sa pamamagitan ng SPES. Para kay Attorney Genevieve Taylan, hindi lamang ang programang SPES ng DOLE ang paraan para magkaroon siya ng extra income. Ito ay isang karanasan sa pag-aaral na nagturo sa kanya ng kahusayan at determinasyon. Mga pinahahalagahan na nagpapatuloy sa kanya habang naglalakbay siya patungo sa pagiging isang abogada. Yan ang kanya #SPES success story. Wow. Summer break ng taong 2001 nang malaman ni Genevieve ang Special Program for Employment of Students o SPES ng DOLE. Katatapos lamang niya nito ng kanyang unang taon sa kolehiyo noon. Nag-apply siya dahil gusto niyang malaman ang pakiramdam ng isang nagtatrabaho. Yan, for the experience. O, diba? 2 beses niyang naranasang magtrabaho sa ilalim ng SPES, una sa isang fast food chain at pangalawa sa isang local shopping mall. Ibinahagi ni Genevieve na nag-apply siya bilang SPES beneficiary para labanan ang pagkainip dahil ayaw niyang manatili lang sa bahay na walang ginagawa. Ang kanyang mga karanasan sa pagtatrabaho tuwing bakasyon ay nagturo sa kanya ng mahalagang aral na itinatangi niya hanggang sa kasalukuyan. Anya, nakita niyang iba't ibang tao at natutong bumuo ng mga kasanayan sa komunikasyon at maging pang-interpersonal. Dahil din sa SPES, natutunan niya ang kahalagahan ng financial literacy. Bilang isang estudyante ng business administration, ang mga financial strategies na natutunan sa kolehiyo ay naging higit na malinaw sa kanya
habang nakikita niya kung paano gumagana ang mga konsepto ng negosyo sa aktual na operasyon. Tama yan, no? Kasi Sir Tim, kapag nag-work ka na, dyan mo talaga na-apply yung mga, kumbaga, theory lang or mga ideya lang nung nag-aaral ka. Pero, ganito pala pag nagtatrabaho ka na, di ba? Naniniwala siya na ang lahat ng mahalagang aral na natutunan sa buhay noong siya ay SPES beneficiary ang nagbigay daan sa kanya tungo sa isang magandang kinabukasan. Nakapagtapos siya sa kolehiyo dahil sa SPES. Isang dalaga mula San Nicolas, Ilocos Norte na puno ng pag-asa, nagtungo at nakipagsapalaran siya sa Maynila at nagtrabaho sa iba't ibang tanggapan mula 2004 hanggang 2022. Haba-haba rin ang kanyang SPES journey, ha? Subalit alam niyang may iba pang magandang buhay ang naghihintay sa kanya, kaya naglakas loob siyang pumasok sa isang law school noong 2016. Grabe naman yung lakas ng loob ni ate girl. Gusto mo ba ng ganong lakas na loob, Sir Tim? Naglolo, diba? Sa kanyang pagsisikap at pagpupunyagi, matagumpay na nairaos ang kursong Bachelor of Laws at naipasa niya rin ang pagsusulit sa bar. Ayan, congratulations naman kay Attorney Genevieve. Ngayon ay isa na siyang ganap na abogada at naitalaga sa Bureau of Internal Revenue sa lungsod ng Vigan bilang Revenue Officer 3. Kapag binabalikan ni Attorney Genevieve ang mga naging karanasan niya at lahat ng natutunan noon, hindi niya maiwasang ngumiti sa magandang idinulot ng programang SPES sa kanyang buhay. Malaki ang pagpapasalamat niya sa programang ito ng DOLE sapagkat nagbigay ito ng pag-asa at pagkakataon sa kanya at iba pang mga kabataan habang nagsisikap silang maging #employed for excellence. Bilang dating SPES beneficiary, nagbigay ng mensahe si Attorney Genevieve Thailand sa mga kabataan. Anya, iba-iba ang kwento ng bawat tao upang marating ang minimiting pangarap sa buhay, subalit isa lang ang tinitiyak. Malayo ang mararating ng mga taong may pangarap, masigasig, may determinasyon, nagpupunyagi at may pananampalataya. Dagdag pa din niya dahil ang mga pagkakamali ay bahagi na ng buhay, matutong yakapin ang bawat pagkakamaling mararanasan at tiyaking magsisilbing aral ang mga ito sa kanilang buhay upang makatulong sa kanilang pag-unlad. Yan ang kanyang mensahe para sa mga ito. Oo, tama ko. Punta naman tayo sa good news mula sa Bicol Region. Tupad sa oras ng panganib at kalamidad. Nasa 831 ng mga manggagawa na pawang mga evacuees dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon na binubuo ng mga displaced workers sa Malilipo, Albay, ang nakatanggap ng unang bahagi ng sweldo na nagkakahalaga ng 3,650 pesos kada benepisyaryo. Ito ay bilang kabayaran para sa pagtatapos ng unang 10 araw ng 30 araw na trabaho sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung mas kilala nating TUPAD. Kasama atin Assistant Regional Director Imelda Romanillos at Provincial Director ng Albay, Ching Bananya, pinangunahan ni DOLE Bicol Region Director Zenaida Angara Campita ang pamamahagi ng cash assistance sa mga apektadong manggagawa nitong nakaraang Miyerkules sa 2 evacuation sites ng Malilipot Elementary School at San Jose Elementary School sa Malilipot, Albay. Sa pagtatapos ng 30 araw na work program na kinabibilangan ng paghahalaman, paghahanda ng pagkain at pansamantalang pagpapanatili ng mga tinutuluyang evacuation sites, ang bawat benepisyaryo ay babayaran ng kabuuang 10,950 pesos na ipamamahagi sa ilang mga tranche. Personal na binisita ni RD Campita ang mga evacuation sites upang matiyak na mabibigyan ng tulong ng pamahalaan ang mga evacuees na nawalan ng tirahan dahil sa pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Minomonitor din niya ang pagpapatupad ng trabaho sa mga benepisyaryo ng TUPAD, partikular ang paghahalaman ng gulay at sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga evacuation sites. Sa kanyang mensahe sa mga benepisyaryo, sinabi ni RD Campita na personal silang binisita ng DOLE upang iparamdam sa kanila ang malasakit ng pamahalaan sa iba pang mga residente
na naapektuhan ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Bukod sa pamamahagi ng kanilang mga sahod, ayon pa kay R.D. Campita, nais ng DOLE na ipaabot ang dalangin na naway nasa mabuti silang kalagayan, ligtas at malayo sa sakuna sa gitna ng pag-aalburuto nga ng nasabing bulkan. Sinabi naman ni Albay Provincial Director Chin Bananya na patuloy na tutulungan ng DOLE Albay ang mga displaced workers sa pamamagitan ng programang Tupad, hindi lamang sa Malilipot kundi maging sa iba pang 6 na bayan at lungsod ng lalawigan na may mga evacuees. Ang mga manggagawa ng Tupad na lubhang naapektuhan ang kabuhayan ay nagpahayag ng kanilang pagpapahalaga at pasasalamat sa agarang pagtugon ng DOLE na nagbigay sa kanila ng pagkakataong kumita habang nagbibigay serbisyo sa komunidad. Ang Tupad ay isang community-based package of assistance ng Department of Labor and Employment na nagbibigay ng emergency employment para sa mga displaced workers, underemployed at seasonal workers sa loob ng minimum na 10 araw na hindi naman lalampas sa maximum na 30 araw depende sa uri ng trabahong gagawin. Samantala, ang Bulkang Mayon ay nananatiling nasa Alert Level 3. Good news naman tayo mula sa Region 11. Mga mangingisda sa Samal, tinatayang kikita ng 70,000 piso kada linggo sa tulong ng DOLE. Sa pamamagitan ng livelihood grant ng Department of Labor and Employment, Regional Office 11, isang asosasyon ng mga mangingisda sa Island Garden City ng Samal o IGACOS sa Davao del Norte ang inaasahang kikita ng humigit kumulang 70,000 piso bawat linggo dahil sa paggamit ng commercialized na payaw. Sa isang simpleng turnover ceremony na pinangunahan ni DOLE RO 11, Assistant Regional Director Attorney Jason P. Balais, kamakailan sa Sitio Pigasaan, Barangay Tagbay, IGACOS, ang Pigasaan Fisher Folk Association na binubuo ng 60 mangingisda ay tumanggap ng mga materyales at kagamitan sa pangingisda na nagkakahalaga ng 942,000 pesos. Yan ay mula sa DOLE RO 11 sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILIP. Ang mga materyales ay kinabibilangan ng lubid, solar panels, baterya at floater na gagamitin sa pag-install ng 14 na mga fish aggregating devices o mga payaw sa loob ng 15 kilometrong lawak sa city. Sa kasalukuyan, ang mga mangingisdang ito ay nagsasagawa ng deep sea fishing sa kahabaan ng Davao Gulf. Gayunpaman, dahil sa pagtaas ng kompetisyon at kakulangan sa mga paraang teknolohiya upang makayanan ng mga hamon sa pangingisda, ang kanilang mga kita ay madalas na hindi sumasapat upang matugunan ng karamihan sa mga pangunahing pangangailangan ng kanilang pamilya. Sandaling maitakda, tinatayang may isang inshore payaw na hihila ng tinatayang 90,000 pesos na halaga ng mga huli sa loob ng 1 linggong pangingisda. Ang isinasaalang-alang din ang mga ani sa pangingisda ay depende sa kondisyon ng panahon. Ang tradisyonal na konseptong ito ng pangingisda ay ikinomercialize, madadagdagan ang huling mga pelagic fish spec tulad ng tuna sa mayamang lugar sa pangingisda ng Sitio Pigasaan. Ang paggamit ng payaw bilang alternatibong paraan ng pangingisda, lalo na sa panahon ng off-season, ay makakatulong sa paligid ng 80 mga pamilya sa lugar kung saan nakasalalay ang kabuhayan sa pangingisda at aquaculture. Lubos ang pasasalamat ng Pangulo ng Asosasyon na si Brian Arahai sa DOLE RO 11 at sa lokal na pamahalaan ng IGACOS dahil sa ibinigay na tulong ng mga materyales na gagamitin nila sa pagbuo ng kanilang mga payaw. Kasabay ng pangakong aalaga ng mga ito upang tumagal at umunlad ang naturang mga proyekto. Ang interbensyong ito ng DOLE ay batay sa rekomendasyon at kahilingan na rin ng komunidad na lokal na pamahalaan ng IGACOS. Gayon din sa pamamagitan ng ilang community visits sa Sitio Pigasaan
na isinagawa ng DOLE Regional Office noong Enero at Pebrero ng kasalukuyang taon. Sa kanyang mensahe, sinabi ni ARD Balais na lubos na naantig at nahikayat ang DOLE sa bisyon ng asosasyon na umunlad sa kanilang komunidad. Kaya naman patuloy na tinitingnan ng DOLE 11 ang mga paraan upang lumikha ng positibong pagbabago at maihatid ang kinakailangang tulong sa asosasyon. Ipanahayag din ni DOLE RO11 Regional Director Attorney Randolph Pensoy ang kanyang pag-asa at tiwala sa determinasyong ipinapakita ng mga miyembro ng asosasyon. Dagdag pa niya, inaasam talaga ng DOLE ang pagtulong sa mas maraming mangingisda at sa industriya ng pangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sustainable livelihood program at mga interbensyon katulad nito. Gayon din ang pagsuporta sa kanilang kapakanan. Ang naganap na turnover ceremony ay dinaluhan rin ni DOLE 11 Igacos Extension Office Head Marlito D. Ayala at Public Employment and Services Office Manager ng Igacos na si Emmeline Moriones. Kabilang ang Sitio Pigasaan sa mga malalayong lugar, sa isla kung saan kakaunti at kung minsan pa ay walang access sa kuryente at internet. So, talagang yan ang focus ng DOLE ngayon, yung mga nasa remote areas maabot natin. At yan po mga kamanggagawang ating good news na tampok ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay National Wages and Productivity Commission Deputy Executive Director Charmaine O. De Jesus. Patungkol yan sa pagtatakda ng minimum wage. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 27 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. The Philippines is a home for more than 900,000 business enterprises and almost 8 million skilled and talented workers. To help these enterprises become competitive while ensuring the protection of workers' rights and benefits, the National Wages and Productivity Commission and the 17 regional tripartite wages and productivity boards were created in July 1989 through the Republic Act 6727 or the Wage Rationalization Act. The NWPC at the national level acts as an advisory body to the President and Congress on all matters pertaining to wages, incomes, and productivity. The RTWPBs, on the other hand, are mandated to fix minimum wages for the private sector and promote productivity improvement at the regional, industry, and enterprise levels pursuant to policies and guidelines issued by NWPC. At the same time, the NWPC and RTWPBs are also mandated under Republic Act 6971 or Productivity Incentives Act to provide technical assistance to enterprises in the design and implementation of productivity improvement programs. Our vision, justly remunerated and productive Filipino workforce in globally competitive enterprises. Our mission, set minimum wage that protects workers' welfare and promote enterprise and workers' productivity. To realize the vision and mission, the NWPC and RTWPBs are currently implementing the following programs. First is the policy shift to adopt a two-tiered wage system, which provides for the mandatory minimum wage and voluntary productivity-based pay. The TTWS framework defines the space from the minimum wages as above poverty threshold but lower than the average wage. While for the second tier, the NWPC encourages and enables workers and enterprises to implement productivity improvement and performance incentivizing scheme.
To support this, the NWPC and 17 regional boards nationwide are implementing the Productivity Toolbox, a ladderized needs-based approach to productivity improvement for MSMEs. It is a package of training and technical assistance designed to help MSMEs grow, expand, and become viable enterprises, creating more employment opportunities and additional income for our workers. Beneficiaries of the training program can join the Productivity Olympics, a biennial national competition of best productivity improvement practices for micro, small, and medium enterprises. To popularize these programs and educate clients on wages and productivity, the NWPC and RTWPBs are implementing a rigorous public awareness campaign through the Tamang Kaalaman sa Kita at Kakayanan program, which includes public information assistance, development and dissemination of IEC materials, learning session, lectures or seminars, mass media campaign. The NWPC continues to develop more training modules to help enterprises and their workers stay afloat amid this crisis. Work-life balance, productive work from home. 7S of good housekeeping, setting the pathway to a safe workplace in the period of pandemic. Leaner management in the new normal. Guide to starting and growing your online business. Work ethics of a productive worker. Business continuity and resiliency planning. Service quality, building a pandemic-proof customer relation service. Green My Enterprise in the new normal. Social media marketing, creating viral social media posts. Produktibong kasambahay, kaagapay sa pamumuhay. Improving productivity through brand reputation. Succeeding in business in the new normal, improving work systems for higher productivity. Steve values for smarter and productive workforce. Retail and visual merchandising in the new normal, an approach to a productive career choice. E-learning modules. As the needs of the enterprises and workers change, the NWPC and RTWPBs are also continually promoting programs and policies on wages, incomes, and productivity that are to help drive the economic growth and improve productivity and competitiveness of the country. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Nakatutok pa rin kayo sa Dole sa AFP Radio. Ngayong umaga, pag-uusapan natin kung paano ba tinatakda ang minimum wage rate sa ating bansa. At makakasama natin ngayong umaga si National Wages and Productivity Commission Deputy Executive Director Charmaine O. De Jesus. Magandang umaga, DED Charmaine. Magandang umaga po. Magandang umaga, Tim at Carla at sa inyong mga taga-subaybay. Yes, maraming salamat po sa pagpapa-unlock niyo po sa amin dito sa Dole sa AFP Radio. DED, diretso na po tayo sa ating paksa ngayong umaga. Nito lamang pong nakaraang linggo, nito pong July 16 ay naging epektibo na po yung pinakabagong aumento sa sahod na inaprobahan ng wage board ng NCR para yan sa ating mga minimum wage earners dito sa Metro Manila. Pero kasabay po niyan, DED, ay nagkaroon naman po ng pagtaas ng produktong petrolyo sa ating bansa, kaya naman kasunod nitong pagtaas na ito, muling nagtatanong po yung ating mga kamanggagawa sa iba pang rehiyon na magkakaroon din po ba ng kaparis na wage increase sa ibang rehiyon bukod po dito sa Metro Manila? At kung meron po, saan-saan kaya po ito, DED? Oo. Salamat, Carla, no, dun sa pag-remind sa ating mga taga-subaybay na naging
implementable na or na-implement na yung wage increase sa NCR. No? Naging epektibo ito noong linggo or July 16 at ito ay nagbibigay ng karagdagang 40 pisong pasahod sa ating minimum wage earner sa NCR. So bukod sa NCR, meron pa tayong 5 rehiyon na nakatanggap ng wage petition. At ito ay ang mga rehiyon ng Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Western Visayas at Central Visayas. So sa ilalim, ipapaliwanag ko na lang din, Carla, sa ilalim ng ating rules, lahat ng mga regional boards na naka-receive or nakatanggap ng mga petition ito ay inaasahang pag-aralan yung merit ng mga petition ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng consultations kasama ng mga stakeholders at pagtingin sa datos, at itong mga ito ang magiging basihan ng kanilang desisyon kung nararapat ng magkaroon ng aumento sa pasahod sa ibang rehiyon. Nabanggit po ninyo, DED Charmaine, na may 5 regions na po yung nag-file ng kanilang wage hike petitions. Bumabalik na naman po yung usapin patungkol po doon sa pagkakaroon ng across-the-board na wage increase. Ano po ba ang ibig sabihin nito at bakit po ba hindi pwedeng magkaroon ng across-the-board wage increase dito sa ating bansa? Okay. Yung across-the-board wage increase kasi ay ganito. Ating ina-acknowledge at nire-respeto yung panawagan ng ating mga kasama galing sa ibang sektor para sa across-the-board increase. Ngunit sa mandato na ibinigay sa ating regional boards, base na rin sa Republic Act 6727 or Wage Rationalization Act, ang mandato lamang nila talaga ay mag-set ng minimum wage. At ang minimum wage ay yung pinakamababang amount ng pasahod na maaaring matanggap ng isang manggagawa. So unang-una, wala sa mandato ng ating regional boards ang pagbibigay ng across-the-board wage increase. Pangalawa kasi, lahat ng ating minimum wage orders, kapag tayo nagtaas nito or nagbigay tayo ng aumento, ang nakakatanggap nito ay minimum wage earners lamang. Ang ibig sabihin ng across the board, sasakupin nito yung ibang mga manggagawa na hindi lamang minimum wage yung kanilang tinatanggap. So sa ngayon, aking uulitin na ang ating mandato ay naka-focus lamang sa pagbibigay ng minimum wage. Or minimum wage earners lang, yung tinatakda ng Yes, oo. Tama. Di balikan lang po natin yung mga rehiyon po na nabanggit nyo na meron pong petition hinggil sa minimum wage increase. Kamusta na po kaya yung mga status nito, DED? Tsaka may pag-asa po ba yung maaprubahan nitong ngayong taon? Katulad ng nabanggit ko kanina, yung ating mga regional boards na nakatanggap ng wage petition ay nasa iba't ibang antas ng pag-aaral at pagsasagawa ng konsultasyon kung nararapat na nga ba ang aumento sa sahod o hindi. Pag sinabi natin wage consultation, hindi lamang mga sangay ng gobyerno na tumitingin sa ekonomiya o tumitingin sa mga datos ang kinukonsulta natin. Tinitingnan din natin kung magkano ba yung amount na gusto ng ating mga manggagawa at magkano rin at may kapasidad ba yung ating mga industriya na magbigay ng pasahod na ito. So, kailangan kasi sa pagsiset ng minimum wage, dapat malinaw yung pagtitimbang ng pangangailangan ng manggagawa, kapasidad ng negosyo or mamumuhunan na magbayad, at yung requirements of socio-economic development in the regions kasi ang ating minimum wage setting ay regional sa kasalukuyan. So ngayon ang status niya, DED, tsaka Ma'am Carla, is masusi pang pinag-aaralan ng ating mga regional wage boards, yung mga petisyon na kanilang natanggap. Tsaka gusto lang natin na, gusto lang din natin na bigyan ng diin yung sinabi ni DED na bukod sa mga na kinokonsidera natin yung hiling na aumento ng ating mga manggagawa, kinoconsider din natin yung kakayahan ng ating mga kumpanya na makapagbayad nitong isineset natin na minimum wage rate. DED siya, susunod naman naming katanungan is, base po sa datos ng inyong tanggapan, ilan na po ba yung mga minimum wage earners natin dito sa bansa at saang industriya po matatagpo ang karamihan po sa kanila? Base sa datos na kinuha rin natin sa Philippine Statistics Authority,
meron tayong around 3.8 million minimum wage earners sa ating bansa. Ibig sabihin, sila yung tumatanggap ng minimum wage rates na naset ng ating regional boards. Base naman sa industriya, team, no, karamihan sa ating minimum wage earners ay under ng service sector. In particular, kung tatanungin mo, karamihan sa kanila ay nasa wholesale and retail trade, admin and support services, accommodation and food service, at saka transportation and storage. Though meron ding ilan sa kanila na makikita sa construction at sa manufacturing. So karamihan po pala ng ating mga minimum wage earners is nasa service sector. Ito po ba yung mga nasa fast food chain? Yes, oo. Kasama yung nasa fast food chain, kasama sila dun sa nasa accommodation and food service. Tama ka, Tim. Opo, next question naman po, DED. Doon naman po tayo sa proseso ng pagtatakda po. Para naman lang po sa kaalaman ng ating mga kamanggagawa, tuwing kailan po ba maaaring magkaroon ng aumento sa sahod sa isang rehiyon at ano din po ba yung proseso na isinasagawa ng ating mga wage board sa pagtatakda nito? DED? Oo. Ganito, lalagyan ko siya ng konteksto, no, yung tanong mo, Carla. No? Alam kasi natin na ang bawat pagtaas ng sahod, lalo kung hindi siya napag-aralan ng maayos, no, ay maaring magkaroon ng epekto sa kabuuang ekonomiya. No? Kung naririnig niyo yung tinatawag na secondary inflationary effects or maaring sa pagtaas ng sahod ay magkaroon siya ng epekto sa inflation. So ngayon, para maiwasan yun, katulad ng nabanggit ko kanina, nagsasagawa ng pag-aaral yung mga board, nagkokonsulta sila sa ibang government agencies at kanilang mga stakeholders. But in a gist, ganito yung pinagdadaanan nating proseso based dun sa ating rules. Sila ay magkakandak ng consultation. Kasunod nun, if they see the merit to start the minimum wage determination process, they will proceed with the publication of notice for public hearing. No? Kasi under sa ating rules, required na magkaroon ng public hearing. Sa public hearing, kunyari sa halimbawa ng mga rehiyon na may petisyon, no? Sa public hearing sila, binibigyan ng pagkakataon na i-discuss lahat ng opinion nila, lahat ng pinupush nilang posisyon on whether a wage increase is already timely or not. No? Pagkatapos ng public hearing na ito, nagkakaroon ng deliberasyon yung ating board kung nararapat na ba yung pagtataas ng sahod at hindi. At ang resulta ng deliberasyon na ito ay either a resolution that it's not yet time to increase the minimum wage or a wage order which provides increase in the minimum wage. Pwedeng dalawa yung maging resulta ng deliberasyon. Now, if it leads to the issuance of a wage order, all boards are required to publish it in a newspaper of general circulation in the region. Dahil gusto natin, lahat ng manggagawa, lalo na yung minimum wage earners, ay alam na meron silang dapat na hantayin na aumento sa sahod. So, in total, ito ay maaring gawin sa loob ng 90 days. From the date of the publication until the issuance of the decision whether to issue a minimum wage order or a resolution. I-highlight lang po natin ulit DED chat tsaka Ma'am Carla yung proseso, no? So nag-i-start siya from consultation. Ito yung mga pag-aaral na isinasagawa ng Regional Wage Board at magkakaroon ng publication for public hearing to solicit yung inputs ng iba't iba nating stakeholders. Iba't ibang sektor yan. Oo. Pagkatapos yung magkakaroon ng deliberation kung nararapat bang magbigay ng minimum wage. At pagkatapos niyan, dalawa yung posible na maging action. Resolution na hindi pa dapat. At yung pangalawa, ito yung wage order na pagtaas ng ating minimum wage. At kailangan itong i-publish sa isang general newspaper of general circulation in the region. At lahat ng yan mangyayari in 90 days. 90. Yes, under our rules. Kaganyan ka-intricate na proseso, mabilis na 90 days. Opo. Dahil po napag-uusapan natin, DED Charmaine, yung RTWPDs, sino-sino po ba yung bumubuo dito? At ano po ba yung mga tungkulin na ginagampanan ng ating mga regional wage boards? Oo. Salamat sa pagtatanong nito, Tim. Kasi marami tayong naririnig na misconception na gobyerno yung nagsiset ng minimum wage. Pero sa totoo, yung ating National Wages and Productivity Commission
maging ang ating regional boards ay tripartite in composition. Ibig sabihin, ito ay binubuo ng mga representante mula sa pamahalaan, mula sa mga manggagawa at mamumuhunan. No? At the regional level, our regional board is chaired by the DOL Regional Director, and then he or she is ably assisted by 2 vice chairpersons. Ito ay ang ating NEDA and DTI regional directors. And each board, meron siyang miyembro na 2 representante ng employer sector at 2 representante ng labor sector. So management and labor ang nasa ating board. So under our law, which is RA 6727, ang pangunahing talagang trabaho ng ating regional boards ay mag-set ng minimum wage at kasabay nito yung pagpapalawig din ng kaalaman ng ating mga enterprises na may kinalaman naman sa pagiging produktibo or productivity initiatives. So talagang dito natin mapapatunayan na tripartite dahil meron tayong tig-2 representative from the employers and labor sector. Bukod yan doon sa mga members na from the government sector. NEDA at DTI yung vice. Correct. Idadagdag ko rin kanina 'di ba nabanggit natin yung proseso ng paano nga ba naglalabas ng isang wage order or resolution Hindi ko lang nabanggit na kapag nag-issue na ang isang regional board, itong inisyo nila ay umaakyat sa komisyon, umaakyat siya sa Commission and Bank. At itong komisyon na to ang nag-aaral kung nasunod ba ng isang regional board yung naitakdang proseso, nagsagawa ba sila ng public hearing, na-invite ba lahat ng stakeholders bago nag-set ng bagong minimum wage. And even the Commission and Bank is also tripartite in composition. So may ensure na hanggang sa second level, represented yung ating labor, represented yung ating management, and the government. Dahil isa yan dun sa mga tinitingnan natin para ma-maintain yung ating, isa sa mga mandato po ng DOLE, DED, yung pag-maintain ng industrial peace. Correct. Tama ka dun, Carla, sa iyong statement. Ayan. So DED, pagdating naman po dun sa pagpapatupad ng bagong aprobadong aumento sa sahod, ito naman question to DED para doon sa ating mga employers sa employer sector. Ano po ba yung mga establishmento na maaring makapag-apply ng exemption naman sa pagpapatupad ng wage increase? We understand na may mga companies na hindi sila kasali doon sa pagpapatupad ng wage increase. Sino-sino po ba yung mga or ano-ano po ba yung mga companies na yan? Sige, bago ko italakayin yung mga companies or enterprises na pwedeng mag-apply for exemption, nais kong sabihin sa ating mga taga-subaybay na sa kasalukuyan ay meron tayong BMBE law or Barangay Micro Business Enterprise Law. So lahat po ng BMBE na may Certificate of Authority from the Department of Trade and Industry ay automatic po na hindi sila required magbayad ng minimum wage. But as a guarantee naman for the workers, yung other labor-related benefits nila, they should be receiving it. So automatic po na yung ating registered or BMBEs, pag may certificate from DTI, they are not covered by the minimum wage policy. Pero yun naman pong mga covered, maaari ka pong mag-request ng exemption. Unang-una, kung ikaw ay isang retail and service establishment na merong workers na hindi aakyat ng 10. So that's one. And second, pwede rin naman yung ating mga enterprises na tinamaan ng sakuna or kalamidad, maaari din silang mag-request or mag-apply for exemption sa kanilang mga regional boards. Po ba yung proseso nito, DED? Meron po ba silang requirements na dapat ihanda or isubmit sa regions? Sa ating mga regional offices? Oo. Ang mga pangunahing requirements, Carla, para makapag-apply for wage exemption ay unang-una isang valid na business permit ng ating enterprise, at pangalawa isang affidavit na nagsasaad kung ano yung mga circumstances niya sa kasalukuyan, kung bakit deserve niya or nararapat siyang makakuha ng wage exemption sa ating latest na minimum wage order. Nais ko lang ipaalala na yung exemption, kapag ikaw ay na-approve
ito ay may visa lamang for 1 year. No? At kapag ikaw ay na-exempt, hindi ka nga obligadong magbayad nung, kunyari sa NCR ngayon, hindi ba it's 610. You are not obliged to pay 610, but you have to pay yung minimum wage rate prior to the 610, which is 570. So, ganun siya. And then, after a year, obligado ka na to pay 1 year the lang. the prevailing minimum wage in your region. Susunod naman pong katanungan, DED, ano naman pong mga programa ng inyong tanggapan sa NWPC ang inyong ipinapatupad po para masiguro yung productivity ng mga enterprises natin o ng iba't iba nating mga establishments, at sa paanong paraan din po ninyo natutulungan yung ating mga minimum wage earners? Oo, salamat sa pagtatanong no. Sinabi ko kanina, Tim, na ang National Wages and Productivity Commission, hindi lang talaga siya nakafocus sa pagtatakda ng minimum wage. Meron din siyang mandate to promote productivity. And because of that, base doon sa pinakita niyong video kanina, we also have the Productivity Toolbox. Ito ay isang package of training programs and technical assistance services that we extend to MSMEs for free kung gusto nilang i-improve yung productivity sa kanilang mga enterprises. No? It's a ladderized program, meaning depende sa kapasidad ng isang enterprise kung magsisimula muna ba siya sa basic or intermediate or advanced na training. And ito ay binibigay namin for free. No? Ilan sa mga examples nito, for example, yung basic, no? Tinuturuan namin yung isang enterprise at yung kanyang mga manggagawa kung ano ba yung characteristics ng isang productive worker. That's one. Nung nagkaroon tayo ng pandemya, we gave trainings on business continuity and resiliency because we want to bridge the capacity of enterprises to continue operating despite the disruption. And alam naman natin to, Tim and Carla, during the pandemic, naging heavy tayo on mental health, diba? Mental health concerns, alam niyo yan, no? So we also had a module on work and life balance. How would we manage yung work and life balance, especially kapag tayo ay nasa isang work from home or flexible work arrangement. So ilan lamang ito sa example ng ating mga training, and uulitin ko, ito ay free. So ang ating mga enterprises ay, kung kayo po ay interesado, you can just visit or contact your regional board or kami sa NWPC, and then we will refer you and provide you with the necessary training and technical assistance. We understand, no, DED, na kung meron pa pong ibang mga katanungan yung ating mga employers or kung paano sila makaka-avail dyan, ay pwede po silang kumontak lang, no, sa NWPC na mga hotline, pati na rin po sa website. Ayan. So, opo, DED, nasa inyo na po yung pagkakataon para magbigay naman po ng mensahe, no, sa ating mga kamanggagawa, pati na rin po yung employers na nakaabang sa pag-aaproba ng aumento sa sahod sa kanilang mga rate. Go ahead po, DED. Sige, sa unang-una, nais ko pong ipaalam sa ating mga manggagawa at nabubuhunan na lahat po ng na-receive na petisyon at even sa mga regions na wala po tayong petisyon ay patuloy ang ginagawang pag-aaral ng ating mga regional boards, no? Kung ano ba yung datos, ano ba yung kasalukuyang lagay ng ekonomiya, ano ba yung kasalukuyang pangangailangan ng ating mga manggagawa, ano? At ito ay magiging basihan sa kanilang desisyon kung nararapat na ang minimum wage increase or hindi, no? Specific to NCR naman, yes, NCR's wage order became effective last Sunday, July 16, 2023. At alam natin na sa bawat pagtaas ng sahod, hindi maiiwasan na merong isang empleyado or dalawa sa kumpanya na tatamaan yung sahod niya. Ang tawag natin dito, Carla at Tim, ay wage distortion, no? Minsan, because of the increase, nagkakalapit yung sweldo ng minimum wage earner dun sa kasunod niya. No? Kasunod niya. At meron tayong 7 available formulas to address wage distortion. Kung ang ating mga employers or kanilang HR departments ay may difficulty to ascertain whether there is wage distortion or whether there is elimination or severe contraction, maaari po kayong humingi ng tulong sa amin
we conduct learning sessions, no, to help you address those concerns within your companies. Tawag lang po kayo sa amin. We are very much willing to help you. We will be happy to help you, no? And then third, sa lahat po ng MSMEs na gustong humingi ng tulong naman para i-improve yung productivity sa kanilang mga kumpanya, tawag din lang po kayo sa amin. Visit us, no, or visit our website, our social media pages, at kayo po ay aming aasistihan. Naghahanap po talaga kami ng mas marami pang enterprises na matutulungan ng mga trainings na ito. So, yun lamang, Carla and team, no? Maraming salamat sa opportunity din to share with you what we are doing in our agency. Muli maraming salamat po, DED Charmaine, at naway nakatulong tayo na mabigyang linaw yung mga katanungan ng ating mga kamanggagawa patungkol nga dito sa usapin sa augmento sa akin. Yung mga employers. Oo. Yan. Yes. Hindi na namin kayo patatagalin, no, DED Charmaine. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock ng inyong oras dito sa amin sa Dole sa AFP Radio. Stay safe po, DED, at thank you very much. Salamat sa inyo. At narinig po ninyo mga kamanggagawa si National Wages and Productivity Commission Deputy Executive Director Charmaine De Jesus. Maaari niyo pong bisitahin ang kanilang official website sa www.nwpc.dole.gov.ph para sa iba pang detalye ng mga programa at serbisyo ng NWPC. Nariyan na rin po ang kanilang mga contact details. I-like nyo na rin ang kanilang Facebook page para sa mga programa at serbisyo na iniaalok ng kanilang tanggapan. I-type nyo lamang po ang National Wages and Productivity Commission sa inyong mga search bars. Kung gusto nyo nang mag-avail, no, yung mga MSMEs ng Productivity Toolbox, message lang kayo at ibibigay nila yun sa inyo. Free or ayan, at para naman po sa iba pang mga labor-related na mga tanong, reklamo, o kung may nais kayong malaman, bukas pa rin po 24/7 ng Dole Hotline 1349. Dial nyo lang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa aming mobile hotline number 0961-595-8439. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukod sa pagtawag, maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin yan mga kamanggagawa, pati na rin ang pag-subscribe sa ating YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na naman pong programa ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at Dole Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Tim Laderas. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Tutok lang po kayo ulit sa susunod na Martes para sa iba pang mga programa at serbisyo hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Oras po natin, 11:58 a.m.
Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.